Halika na, gwapo. Inumin mo. Inumin mo na nga, di ba? Pasensya na, mahal. Kung wala lang ang mga utang ko, hindi mo sana dinaanan ang lahat ng ito. Para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. May isang oras pa ako. Magpahinga ka muna. Wow, patanjin nga. Ang ganda ng katawan ni Liam. Oo nga, Hilda, sobra kang dedicated. Pinili mo ang dare kaysa truth, para hindi mapahiya si Gerald. Nagpakuha ka pa ng hubad na litrato kay Liam. Kung malalaman niyang mahal ni Hilda ang kalaban niya, malamang magagalit na naman yan. Buti nga sa kanya, dahil laging niya inaapi si Gerald, hanggang sa maging gulay. Pero grabe naman si Hilda, 3 taon niyang nilinlang si Liam, at pinagtrabaho pa bilang escort. Kung malalaman niyang pagmamay-ari ni Hilda ang bar na ito, at siya rin ang pinagkakautangan niya. Oo nga pala, Hilda, narinig kong inapi si Liam, ng isang mayamang matandang babae para bayaran ang utang mo. Nag-record ka pa ng video, di ba? Sige na, ipakita mo sa akin. Ano ba ang nagmamadali? Kagigising lang ni Gerald, pipilitin kong pakasalan ako ni Liam. Sa kaarawan ni Gerald makalipas ang 7 araw. Ipalabas ko ang video sa araw na yon. At magtapat sa Gerald, para maging masaya siya. Anim na taon na ang nakaraan, akala ko makakalayo ako sa Gerald kapag nakapasok ako sa kolehiyo. Sino ang mag-akala na napunta siya sa parehong kolehiyo ko? Noong freshman, binuli ako ni Gerald. Gusto niya ipagupit ang buhok ko. Ang backer ni Gerald ay ang anak na babae ng Scott family mula sa Leston. Good luck sa'yo. Para sa Gerald, ang anak na babae ng Scott family ay ang backer niya. Pero sa akin, nightmare siya. Harap ang mukha niya sa akin. Bigyan natin ng close-up shot. Ang top student. Action. Mag-smile para sa camera. Sige na. Mag-smile. Kasama mo Gerald kahapon. Ikaw ba ang nagtulak sa kanya mula sa building? Hoy, okay ka lang. Sigurado ako hindi mo ginawa iyon sa Gerald. Kaya, ang meron kami ni Hilda sa nakaraang 3 taon ay set up mula sa simula. Sa totoo lang, ang minahal kong girlfriend ay backer ni Gerald. Nahanap ko ang mga gamit ng tatay mo. Kung papayag kang pakasal sa pipi na babae ng Emmer family, ibabalik ko sa'yo. Kung hindi, Tito Eric. Pakakasal ako sa na Elmer. Pero, pangako mo sa akin 2 bagay. Una, huwag galawin ang gamit ng tatay ko. Pangalawa, bigyan mo ako ng 1 linggo pa. Kailangan kong burahin ang video na ni-record ni Hilda bago ako bumalik kay Juston. Pagkatapos, papalitan ko ito ng video na nambubuli sa akin si Gerald at hayaang lumabas ang katotohanan.
Honey, hindi ka maganda ang itsura. Masama ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Liam, 7 araw na lang, 3rd anniversary na natin. Alam ko kung gaano ka kabait sa akin nitong mga nakaraang taon. Mula nang ialok mong bayaran ang mga utang ko. Napagdesisyonan kong ikaw lang ang pakakasalan ko. At wala nang iba. Magpakasal na tayo. Ano ba ang nagmamadali? Kagigising lang ni Gerald, papaniwalain ko si Liam na pakasalan ako. Sa kaarawan ni Gerald 7 araw mula ngayon. Ilalabas ko ang video sa araw na iyon. Para pasayahin si Gerald at ipagtapat ang pag-ibig ko sa kanya. Hilda, hindi kita kailanman. Pakakasalan. Okay. Ayos yan. Mula ngayon, asawa mo na ako. Liam, mag-order ako ng pagkain. Hintay ka lang sandali. Tatlong taon na ang nakalipas. Narinig kong may nililigawan ka. Ang backer ko ay kapangalan ng waitress mong girlfriend. Sayang lang at iba ang turing sa kanila ng tadhana. Ganitong klaseng pagkain pa talaga ang kinakain ninyong dalawa. Kung nandito ang backer ko, siguradong isasama niya ako sa masasarap na kainan. 3 taon na ang nakalipas, hindi kita. Itinulak mula sa building na yon. Ikaw at ang grupo mo ang nambubuli sa akin. Sinusubukan niyong i-video ang kahihiyan ko. At ikaw mismo ang nahulog. HMPH. Ano kung ginawa ko? Walang maniniwala sa'yo. Dahil sa malakas na backer na meron ako. Hindi kita kailanman ginulo. Bakit mo ako laging inaapi? Kasi, isang probinsya nung sumpa sa sariling magulang, ay walang karapatang kunin ang pwesto ko bilang top student. Ikaw. Nakiusap sa'yo ang nanay mo na tulungan siya, nang inaabuso siya ng tatay mo, pero hindi mo man lang tinawagan ang ambulansya. Nasaktan siya ng husto hanggang sa mamatay. Kaya, sino ba talaga ang sumpa? Anong lakas ng loob mong banggitin yan? Kahit anong gawin ko, laging sinasaklawan ako ni MS, Scott. Papatayin kita ngayon. Gerald, ayos ka lang ba? Liam, okay ka lang? Anong gusto mong gawin? Paano mo nasaktan si Eric Nash ng walang dahilan? Walang dahilan? Tingnan mo ang sugat sa ulo ko. Hindi naman malala. Band-aid lang ang kailangan. Liam, pinoprotektahan siya ni Emma Scott. Pinigilan kita para sa ikabubuti mo. Nakita mo? Mas magaling ang girlfriend mo sa'yo sa pag-intindi ng sitwasyon. Gerald. Binata, gising ka na. Pwedeng habang buhay kang may peklat. Kalimutan mo na, tandaan mong bayaran ang bill mamaya. Nasaan ang girlfriend ko? Hindi ba siya nagbayad? Girlfriend mo. Isang pasahero ang nagdala sa iyo dito.
Sino kayo? Anong ginagawa mo? Nagkamali ka ng pinakialaman. Oras na para sa parusa. Pigilan siya. 70 hampas na yan. 10 hampas pa. Inutusan kami ni Ella Scott na bayaran ka ng 100 beses. Gaya ng sinabi ni Emma Nash. Mag-sorry ka ngayon. Kaya pala pinadala sila ni Hilda. Dahil lang sinuntok ko si Gerald ng 1 beses. Pinapunta niya sila para hampasin ako ng 100 beses. Wala akong ginawang mali. 9 na taon na akong binubuli ni Gerald. Siya ang dapat humingi ng tawad. Kalokohan. Ayon kay Emma Scott, paulit-ulit mong pinag-init ang ulo ni Emma Nash. Huwag mong sabihin na mali ang paratang ni Emma Scott sa'yo. 6 na araw mula ngayon. Malalaman niya ang katotohanan. Gising ka. Sinabi ko sa'yo, huwag kang makialam sa Gerald. May backer siya. Dahil ang backer niya ay nagturo sa'yo ng leksyon, dapat mong malaman ang lugar mo. Liam, gusto ko sa'yo. Mag-date tayo. Hindi ko sinisisi ka. Tingnan mo kung gaano ka nasaktan. Para sa ikabubuti mo. Okay lang ako. Hindi importante. Kapag gumaling ako, mag-usap tayo ng maayos. Habol mo pa rin si Gerald. Sa totoo lang, hindi niya talaga inalagaan ang nararamdaman ko. Natatakot siya na babanta ako sa Gerald. Ganoon ba ang pag-aalaga mo sa kanya? Siyempre, hindi. Hindi ko siya kilala. Bakit ko siya aalagaan? Ako lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya gagambala. Ang gusto kong sabihin ay, Mahal. May kailangan kong asikasuhin. Ako ang sasagot sa tawag. Hello Scott. Tumawag sa amin ang Emma Nash. Gusto niyang magpasalamat sa iyo. Pero Ano? Pero umiyak siya at sinabi sa amin na nagpadala si Liam ng nakakainsultong mensahe. Sinasabi na dapat pinabayaan siyang mamatay noong nakaraang 3 taon. Sinabi talaga ni Liam iyon? Kaya nga, Nash, sinabi sa amin na ibabad ang sugat ni Liam sa tubig na may asin. Para turuan siya ng leksyon. Gawin mo ang sinabi ni Gerald. CJ, Hilda, ang bawat desisyon mo ay naglalapit sa iyo sa kanya. At naglalayo sa iyo sa akin. Babalik ako sa Houston para pakasal sa babae na dapat kong pakasalan. Tara na. Napakamahal sa akin ni MS, Scott. Nababahala siya ng sobra, dahil lang sa mga minor injuries ko. Oo nga pala, narinig ko, na hinamak ka ng isang mayamang babaeng 200 pound, para lang mabayaran ang mga utang ng girlfriend mo. Ipinadala ko lang sa mga kaklase natin ang video mo bilang escort, at yung video na sumisigaw ka, sa mga kaklase natin. Alam mo ba kung ano ang sabi nila? Lahat sila ay nagtanong sa akin. Kung ganoon din kalakas ang iyong sigaw, nang hinampas ka ng mayamang babaeng yon. Liam, mas mabuti pang panatilihin mo ang lahat sa iyong sarili, at umalis ka na sa Leston, dahil sa lalong madaling panahon. Magpapakasal sa akin si MS, Scott sa aking kaarawan. Ako na ang magiging manugang ng pamilya Scott. Magiging magkaibang mundo na tayo. Umalis na ako kay Hilda. Tulad ng gusto mo. Hindi ako makapaniwalang pumayag siya ng ganun kadali. Mas mabuti pang tumupad ka sa iyong pangako. Kumuha ka ng ilang lalaki para sa akin. Honey, 3 araw na lang ang kasal natin. Espesyal akong pumili ng ilang sweets para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Kailangan bang ganoon kabilis? Napakahalaga sa akin ang araw na iyon. Bukod pa riyan, may espesyal akong sorpresa para sa iyo. Well, may sorpresa rin ako para sa'yo.
Anong klaseng sorpresa? Magkakaroon lang ito ng kahulugan kapag nakita mo iyon sa araw na iyon. Na pala, ano ang password ng laptop mo? Gusto kong gamitin. Kapag na-delete ko sila, malaya na ako sa wakas. Sir, narito na ang delivery mo. Ano ang ginagawa mo? Sino kayo? Ay lapag mo ako. Ayoko pa mamatay. Sino ang magkidnap? Sa ating dalawa ng sabay. Maglaro tayo. Ang girlfriend na unang magdala ng $10 million para iligtas ka. Ang siyang mabubuhay. Ang isa pa. Babagsak sa lupa at magiging pinulbos. Tatawag ako muna. Gagawin ko. MS, Scott, nakidnap ako. Ang kidnapper ay humihingi ng $10 million. Pumunta ka rito bago pa ang girlfriend ni Liam. Sagipin mo ako, bilis, o kung hindi, papatayin nila ako. Papunta ako agad. Tumawag ka ngayon? Hilda ay lubos na umiibig sa Gerald. Siya kaya ang pupunta para sa akin. CJ. Scott, nakuha ko ang 3 kidnapper. Nakipag-ugnayan sa Liam kahapon. Liam, hindi ako makapaniwala na nakipagsabuatan ka sa kanila para kidnap Gerald. Hindi ka nagbabago, ha? Gerald, darating ako bago pa ang girlfriend ni Liam. Sabihin mo sa mga kidnapper na putulin ang mga tali ni Liam ngayon. Ang sinumang parusahan siya ay makakatanggap ng 1 milyon bilang reward. Haha. Tigilan mo. Tigilan mo yan. Gerald, MS, Scott, alam kong mauna ka rito kaysa girlfriend ni Liam. bilisan mo. Sagipin mo siya. Ayos lang ako. Ayon sa sinabi ko, sinumang parusahan si Liam, makakatanggap ng 1 milyon bawat isa. Bakit hindi mo pa ginagawa yan? Sige, gawin mo yan. Hilda, talagang wala akong halaga sa'yo. Salamat sa paulit-ulit mong pagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong umalis. Nakuha ni Gerald ang gusto niya. Nakuha mo ang gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Matalino ka nga. Sayang lang, gulo ang love life mo. Girlfriend mo, hindi man lang tumatawag sa'yo. Malamang, mas mababa pa sa stranger ka sa kanya. Tapos ka na sa pag-uusap. Tapos na ang trabaho sa MS, Scott. Hindi namin pwedeng kunin ang pera ni Mr. Nash. Para sa wala, after all. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Matatapos na yan. Tara na. Sir, narito na ang delivery mo. Paano ka nasaktan?
Sino yon? Wala yon. Harassing text lang. Ikakasal na tayo bukas. Huwag mong isipin ng masyado. Magpahinga ka muna. Babalik ako mamaya. Narinig ko, binuli nitong lalaking to ang campus hard rock at muntik na niyang gawing gulay. Ayos, karapat dapat sa kanya yon. Dapat mamatay ang mga bully. Si Gerald ang bully. Paano niya nabaligtad ang katotohanan? Kasinungalingan lang ang lahat. Ang totoong bully ay si Gerald. Binuli niya ako noong nag-aaral pa ako. Puno pa rin ng peklat ang katawan ko. Pwede kong ipakita ang mga litrato. Kaya kong patunayan. Paano nangyari ito? Paano naman hindi? Haha. Simple lang. Kasi tinulungan ako ni MS, Scott. Naburahin ang lahat ng komentong yun. Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi ko plano na i-boost ang post. Pero nag-alala si MS, Scott na, magiging malungkot ako pagkatapos makidnap. Gusto niyang gumastos ng milyon para i-boost ang post. Kaya, lahat ng ito, si Hilda ang nasa likod ng mga eksena. Ang minamahal kong kasintahan, ay laging kumakampi sa lalaking nambuli sa akin. Sinabi pa nga ni MS, Scott na, simula pa lang ito ng lahat. Marami pang darating. Gusto kong malaman kung paano kanya pakikitunguhan. Hilda, mula ngayon, hindi na kita hahayaang saktan ulit ako. Liam, papunta na kami. CJ. Gerald, tulad ng gusto mo, nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Sa huli, lahat ay makakakuha ng nararapat sa kanila. Ang dami mo nang ginawang kasamaan. Kapag narinig ni Hilda ang mga recording na ito, mahal pa rin kaya niya ang isang tulad mo. Liam, pumunta ka rito ngayon. Naghihintay na ang lahat. Tingnan mo si Liam. Mukhang sobrang excited siya para sa kasal. Sabi ni Hilda, ipapakita niya sa atin ang HD video ng mayamang babae na nagpahiya kay Liam. Narinig ko, gumastos pa siya ng malaki sa live stream. Para lang siguradong mag-viral ito. Sana ako na lang ang may sakit, hindi ikaw. Sa perang ito, sa wakas ay mababayaran na natin ang mga utang natin. Kapag wala na tayong utang, bibilhan kita ng malaking bahay sa lungsod. Hilda, anong problema? Huwag mong sabihing nagsisisi ka. Hindi naman. Karapat-dapat lang sa isang tuso, tulad ni Liam ang mangyayari sa kanya. Pupunta ako sa Sire. Alam mo ba kung nasaan? Gusto mong samahan kita? Hilda, sa lalong madaling panahon, mag-iba na ang relasyon natin. Magiging mag-asawa na tayo. Hindi. Magiging estranghero na tayo sa isa't isa, mga estrangherong hindi na muling magkikita. Halika na. Liam, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Magpakasal na tayo kapag nabayaran na ang utang. CJ. Mr. Bert, handa na ang lahat ayon sa hiling mo. Malapit nang mahinog ang halamang ito. Mananalo ito sa Green Fingers Contest. At magdadala ng $1 milyong. Ang nakakatawa, sinimulan ko lang itong palakihin para matulungan si Hilda sa kanyang mga utang. Inutusan ako ni Mrs. Emmer Sr. na dalhin ka sa Emmer Manor. Gusto niyang pag-usapan ang kasal ninyo ni MS, Emmer. CJ. Hilda Scott. Paalam. Hindi na tayo muling magkikita. Nasaan si Liam? Karaniwan, saglit lang tumutugon siya. Hilda, huwag kang mag-alala. Misteryoso talaga si Liam. Malamang naghahanda siya ng sorpresa para sa'yo. Oo, gustong-gusto kanyang pakasalan. Hindi siya atras. Hilda, hayaan mo na lang siya. Nasaan si Gerald? Siya ang tunay na bida ngayon. Bakit wala pa siya rito?
Mula ngayon, ako na ang manugang ng pamilya Scott. Tingnan mo. Ngumingiti si Hilda. Gerald, nandito ka na. MS, Scott, salamat sa pagsagip mo sa akin noong isang araw. Pero, bakit mo ako pinatawag dito, sa kasal ni Liam? Ikaw si Hilda? Gerald, baka biglaan itong pakinggan. Pero lahat ng ginawa ko para sa'yo. Alam kong inaapi ka ni Liam sa loob ng maraming taon. Nilinlang ko siya para magtrabaho bilang escort, para mabayaran ang mga utang ko. Lahat ng ginawa ko para maghiganti para sa'yo. Papagbabayarin ko siya ng malaki. Sa lahat ng paghihirap mo. MS, Scott. Hindi ako makapaniwala na ikaw mismo. Nagpakababa para maging girlfriend niya alang-alang sa akin. Pero bago yon, maaari bang makita mo na ang video ng pagkahiya kay Liam ng mayamang babae? CJ, ngayon ipapakita ko sa lahat. Ang tunay na kulay ni Liam. Hindi ko na pinapansin, kahit ano ang mangyari, sisira ko ang reputasyon ni Liam ngayon. Maligayang pagdating sa kasal ko. Bago magsimula, gusto kong ipakita sa inyo ang isang video ng Liam na nagtatrabaho bilang escort at inapi ng isang mayamang babae. Sa inyong lahat, siya ay mukhang perpektong gentleman. Pero siya ay nambuli sa taong mahal ko sa loob ng 10 taon. Sa lahat ng mga taon, pinilit niya ang Gerald na magpakalbo ng maraming beses. Pinagbawal siyang kumain sa cafeteria. At kahit nag-ukit ng 79 sugat sa kanyang mga binti. Kung hindi ako umaksyon, baka nagpakamatay na ang Gerald. Emma Scott, kilala rin namin si Liam. Hindi siya mukhang ganong klaseng tao. Kaya nga, hindi mo dapat husgahan ang libro sa pamamagitan ng pabalat. Hindi mo nakita ang mga duguan na litrato ng mga sugat ni Gerald. Grabe talaga. Eksakto. Minsan, nag-vent online ang Gerald. Nakita ito ni Liam, at pinasukan ng papel sa bibig. Tamang ginawa ni Hilda sa pag-trick sa kanya para maging male escort. Alam ko, marami sa inyo dito ay mga kaibigan ni Liam. Sabihin mo ito para sa akin. Hindi ko siya minahal, at ngayon, maghihiganti ako para sa Gerald. Hindi ba sinabi ni Hilda na binubuli ni Liam ang Gerald? Paano naging bully ang Gerald bigla? Parang helpless talaga siya. Parang totoo talaga yan. Base sa ekspresyon ni Liam, depressed talaga siya. Yun lang ang nakuhanan ng kamera. Mas malala pa ang naranasan niya. Hindi ko talaga itinulak ang Gerald. Nung binubuli ako niya at nanggang niya, nahulog siya ng hindi sinasadya. Wala akong ginawa. Hindi ko alam bakit ako ang pinili nila. Dad. Mom. Bakit hindi mo ako sinama? Hilda. Naniniwala ka sa akin, di ba? Akala ko magaling lang magpanggap si Liam. Hindi ko naisip na humihingi siya talaga ng tulong. Mali ako. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako niloko? Hindi po, Ginang Scott. Hayaan niyo pong magpaliwanag ako. Ano nang nangyayari dito? Ayaw magsalita, ha? Security. Huwag. Magsasalita na ako. Inisahan ako ni Liam. Peke siguro yung video na yan. Ginang Scott. Matagal na po kayong backer ko. Hindi pa ba niyo ako kilala? Paano ko naman maapi si Liam? Kung totoo ang sinabi ni Gerald, ano naman yung video? Mukhang totoo para sa akin ang sakit sa mga mata ni Liam. Sino ba ang nagsasabi ng totoo dito? Hilda.
Bakit nila ako ginaganito? Masakit. Hindi ko na kaya. Hilda, ang dami mo nang nagawa para sa akin. Pwede bang pagkatiwalaan mo ako ngayon? Huwag mo akong tawagin sa pangalan. Mukhang totoong-totoo yung video. Paano naging peke yon? Huwag mo akong tratuhin na parang tanga. Ginang Scott, may hindi lang siguro pagkakaintindihan. Bigyan niyo po ako ng ilang araw para imbestigahan ito, okay? Alam niyo naman. Nainggit sa akin si Liam noong college. Sino ba ang nakakaalam kung anong kalokohan ang ginagawa niya? Ginang Scott. Ibinigay ito ni Liam para sa inyo. Nakuha na ni Gerald ang gusto niya. Natupad na ang kanyang hangarin. Ano pa ba ang gusto niya? Tapos na ang trabaho kay MS, Scott. Hindi naman pwedeng walang kapalit ang pera ni Ginoong Nash. 3 taon na ang nakalipas si Ginoong Nash. Ang nag-utos na sirain ng kamay mo. Ayaw mong makipagtulungan, kaya nahulog siya. Ngayon, si Ginoong Nash, gusto niyang bawiin ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iyo kung paano mabiuli muli. Paano nangyari ito? 3 taon na ang nakalipas. Hindi kita tinulak mula sa gusaling yon. Ikaw at ang grupo mo ang nambuli sa akin. Gusto ninyong kunan ako ng video na mukhang kawawa. At ikaw mismo ang nahulog. Eh ano naman kung ginawa ko? Walang maniniwala sa iyo. Hindi kita inaway. Bakit mo ako laging inaapi? Well, HMPH, ang isang probinsya ng salat sa kaalaman, ay walang karapatang agawin ang pwesto ko bilang top student. Liam, mas mabuti pa. Napanatilihin mo ang lahat sa sarili mo dahil sa lalong madaling panahon. Ako ay ipapakasal ni MS, Scott, sa aking kaarawan. Ako na ang magiging manugang ng pamilya, Scott. Aalis na ako kay Hilda. Tulad ng gusto mo. Kaya, ikaw pala ang laging nagbabaluktot ng katotohanan. MS, Scott, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi iyon ang iniisip mo. Lumalabas, ikaw ang nag-hire ng mga kidnapper. MS, Scott. Pinakamahal ko kayo. Dapat kang maniwala sa akin. Bakit ko dapat? Mahalin ang isang buli na katulad mo. Kung kilala mo talaga ako, malalaman mong pinakagalit ko ang pagiging sinungaling. Ang pamilya Scott ay titigil sa lahat ng partnership sa pamilya mo. At, hindi kayo na disiplina ng tatay mo. May paliwanag siyang dapat ibigay sa akin. Hindi. Huwag mong sabihin sa tatay ko. Gagawin ko ang lahat ng hiling mo. Tatawagan ko ang mga kaklase ko ngayon at papasabi sa kanila ang totoo. Hindi na kailangan. Ako mismo ang mag-imbestiga nito. May tao, ikulong siya. Hindi, MS, Scott. MS, Scott, ako'y napagbintangan. Dapat kang maniwala sa akin. MS, Scott. Liam, nasaan ka? MS, Scott. Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa Mr. Burke. Gusto mo talagang makita ito. Baka hindi mo matanggap ang katotohanan. Ibigay mo sa akin. Paulit-ulit sinasabi ni Gerald na nainggit sa kanya si Liam. Pero mas mataas talaga ang mga grado ni Liam kaysa sa kanya. Ginang Scott, may video. HMPH. Kung hindi ko maalis si Liam, ikaw na lang ang aalisin ko. Kaya, hindi talaga sinisipag si Gerald na iligtas ang kuting. Plano niyang pahirapan ito, at dahil doon, talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Gerald Nash. Sa huli, ikaw pala ang tunay na bully. Kaya pala laging nagigising sa bangungot si Liam. Tuwing gabi, paano mo nagawa sa kanya yon?
Ginang Scott, natuto na po ako. Mahal mo naman ako dati, di ba? Pakiusap, patawarin mo ako. Ha? Ngayon mo lang naalala. Kaming dalawa ni Liam napunta sa ganito dahil sa mga kasinungalingan mo. Anong ginagawa mo? Ginang Scott. Natuto na ako. Dapat hindi ko sinaktan si Liam. Hindi ko talaga matanggap. Naagaw niya ang lugar ko bilang top student. Ginang Scott. Mahal mo ako, di ba? Agaw ang lugar mo. Sino ang nagsabi na ang first place para lang sa'yo? Ngayon, babayaran mo ng mabigat. Ang ginawa mo sa Liam. Security. Saktan mo siya. Hindi. Hilda Scott. Sabi mo ako ang nanakit sa kanya. Pero sa tingin mo, wala kang kasalanan? Huwag mong kalimutan. Ang proteksyon mo sa akin itong mga nakaraang taon, ang dahilan kung bakit lalo ko siyang sinaktan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng gallows niya. Ginawa ko yon dahil niloko mo ako. Niloko ko kayo? Kung talagang mahal mo siya, paano hindi mo napansin ang mga sugat niya? Kung tunay na mahal mo siya, hindi mo ako maloloko. Ngayon, desperado kang parusahan ako, para lang mailagay mo sa akin ang lahat ng sisi. Hilda, kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan na ikaw ang pinakananakit sa kanya. Ikaw ang nagpal-iya sa kanya. Tumahimik ka. Nasaktan ba ang damdamin mo? Yan ang tawag mo sa pagmamahal? Sabi mo mahal mo siya, pero patuloy mo siyang sinasaktan dahil sa akin. Sa tingin mo, devoted ka. Pero tanga ka lang na hindi alam ang tunay na pagmamahal. Walang kwenta ang pagmamahal mo. Tumahimik ka. Tumahimik ka ngayon. Ako ang may kasalanan. Pero hindi pa huli ang lahat. Basta maalis ko ang lahat ng bakas ng mga pagkakamali ko. Bago ko mahanap si Liam. Hindi, Hilda. Hindi mo to dapat gawin sa akin. Hindi pwede. Bayaran mo ang lahat ng pinagdaanan ni Liam. Pagkatapos, ipadala mo siya sa mga Nash. Sabihin mo sa Victor, alam niya ang dapat gawin. Kung gusto niyang ligtas ang pamilya niya. Nakuha ko. Hindi. Hindi. Nahanap mo na ba si Liam? Paumanhin po, MS Scott. Wala pa ring balita tungkol kay Mr. Burke. Pwede mo namang bilhin iyon. Bakit mo pa ginawa ito ng sarili mo? Mas makakatipid kung ako ang gagawa, para mas mabilis nating mabayaran ang mga utang natin. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa pera ng pamilya natin. Hilda, ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Liam. Babalik siya, di ba? Mahal na mahal niya ako. Hindi niya ako kayang iwan, di ba? MS Scott. Ang pinakamasakit na bagay ay ang ibigay mo ang lahat, tapos kasinungalingan lang ang kapalit, pero mas malala pa ang ginawa mo. Alamin mo kung nasaan si Liam. Kailangan ko siyang makita. Sa lalong madaling panahon. Mr. Burke, nakarating na po tayo. Naghihintay na po si Mrs. Emmer Sr. CJ,
Par ito po. Ginang Elmer liar. Maupo ka. Liam, inanyayahan kitang pumunta rito mula sa malayo. Dahil kailangan ko ng tulong mo. Ang pamilya Elmer ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Houston. Nangangarap ang lahat na makapag-asawa sa pamilyang ito. Bakit ako pa ang pinili ni Elrea Elmer liar? Sige po, Elrea Elmer liar, magsalita na po kayo. Siguro nagtataka ka habang papunta rito. Sa dami ng makapangyarihang pamilya sa Houston, bakit ko pipiliin na ipakasal ang apo ko? Sa'yo. 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente ang Winona. Mula noon, hindi na siya nagsalita. Naghanap ako sa lahat ng lugar ng mga pinakamahusay na doktor. Pero wala sa kanila ang nakapagpasalita ulit sa kanya. Hanggang sa nakilala ko ang isang fortune teller na nagpakita sa akin ng isang paraan. Sabi niya, tanging lalaking ipinanganak noong Enero 1, 2001 ang makapagpapasalita ulit sa kanya. At ikaw, ang taong iyon. Pero, Elrea Elmer liar. Baka hindi ko kayang tulungan siyang magsalita ulit. Huwag kang ma-pressure. Pinag-match ng fortune teller ang zodiac signs ninyo. Magkasundo kayo sa langit. Kahit ikaw hindi makapagpasalita ulit sa kanya. Wala nang ibang makakagawa. Elrea Elmer liar, gagawin ko ang lahat. Pero, may hihiling ako. Kung ang mga Scots mula sa Leston ay magtatanong tungkol sa akin, tulungan mo akong ilayo sila. Kung sasabihin nila ako sa harap mo, may papaliwanag ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo at sa babae mula sa Leston. Ang pagmamahal sa isang tao ng buong puso ay walang ikahihiya. Pangako ko sa'yo. Hanggang nasa Houston ka, hindi ko hahayaan na matagpuan ka niya. Salamat. Mula nang nawala ng boses ang MS, Emmer, lalong naging kakaiba ang ugali niya. Mr. Burke, maging patient ka sa kanya. Oh, tama. Isa pa, Mr. Burke. Kapag nakita mo siya, huwag mong banggitin ang kanyang ina. Salamat, Chad. Pasok na. Kayo ba? Winona. Ginoong Burke, hindi kadalasang nagsasalita si Binibining Elmer. Ano man ang gustong sabihin, itinatap niya sa kanyang telepono. Salamat. Unang beses pa lang nating magkita. Maaari kang medyo hindi mapalagay. Pumili ka ng kahit anong kwarto sa itaas. At, medyo luma na ang mga damit mo. Papatahi kita ng mga bago sa mananahi. Mayroon tayong 5 katulong. Si Lydia ang nagluluto. Sabihin mo lang sa kanya ang gusto mong kainin. May extra card sa aking drawer. Huwag kang maiyang gamitin ito. Para ka lang sa sarili mong bahay. Di ba't sinasabi ng mga tao na medyo kakaiba si Winona? Pero sa totoo lang, ang bait niya sa akin. Salamat. Anong nangyari sa kamay mo? Wala yon. Sabi ng doktor, gagaling din yan. Sabi sa akin ni Lola, sa Leston ka nakatira. Nasasanay ka na ba sa Justin? Kahit anong gawin ko, laging sinasaklawan ako ni Ginang. Scott, papatayin kita ngayon. Hindi naman. Aalis na ako sa Leston ng tuluyan. At maninirahan sa Houston. Pwede kang mag-utos sa mga katulong kahit kailan. Dahil unang beses pa lang nating magkita. May mga tanong ka ba sa akin? 5 taon ka nang hindi nagsasalita. Di ba mahirap yon? Mahirap noong una. Pero ngayon, nasanay na ako.
Hindi ako nagsasalita dahil sa mga dahilang psikolohikal. Nanay, Ay naku, maligayang kaarawan. Nanay, maghiling ka. ang una kong hiling ay para sa aking munting anak na mamuhay ng payapa at malusog. Para sa akin dapat ang balang iyon. Pero ang nanay ko ang pumalit at namatay. Sabi ng mga doktor. Sinisi ko ang sarili ko dahil sa pagsabi ng maligayang kaarawan. Ang pumatay sa kanya. Kaya tumigil ako bilang paraan para makayanin. At hindi na muling nagsalita. Mula ngayon, kung ayaw mong magsalita, ako ang magsasalita para sa'yo. Akyat na ako sa itaas. Huwag kang mag-alala. Teritoryo ko ang Justin. Basta nandito ako, walang makakasakit sa iyo. Salamat. Alamin kung ano ang nangyari sa kanya sa Lesten, at kung paano siya nagkaroon ng mga pasa. Opo, Linus Elmer. So, Liam, kumusta naman ang mga bagay-bagay? Sa pagitan mo at ni Winona nitong mga nakaraang araw? Pinahirapan ka ba niya? Hindi naman. Napakabait talaga ni Winona. Mabait siya sa akin. Ay, magaling. Ikaw, ang unang tao sa loob ng maraming taon na tumawag na mabait ang aking apo. Oh, Mabait kang bata. Mula nang makita kita, alam kong magiging pamilya kita kung may sinuman sa bahay na ito. Ang magbigay sa iyo ng problema, lumapit ka sa akin. Ako ang bahala. Ang singsing na ito ay dapat ipinamana ng mga magulang ni Winona, pero dahil wala na sila rito, ibibigay ko ito sa iyo bilang kapalit nila. At ito, ang titulo ng lumang bahay mo. May pinabili ako. Kahapon, kapag gusto mong umuwi, iyon na ulit ito. Engan, Huwag kang malungkot, anak. Nasa likuran mo na ang nakaraan. Oh, siya nga pala. Halos hindi mo pa nakikita ang lungsod mula nang dumating ka rito. Winona, ilabas mo si Liam at ipasyal mo. Okay. pagkatapos ng ilang araw nating pagsasama, ano ang tingin mo sa akin? napakaganda mo. Kaya magpakasal na tayo bukas. Deal. Magpakasal muna tayo. Ang buong sitwasyon. Kasama si Hilda, ilang araw lang ang nakalipas. Ang pagmamadali sa kasal ngayon. Sige, ikaw ang masusunod. Magpakasal muna tayo. Kapag handa ka na para sa kasal, doon tayo magpaplano, tungkol naman kay Lola. Sasabihin kong idea ko iyon. Owen, ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ni Liam. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Alam kong nasaktan ko siya. Pero bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon para magpaliwanag. Kailangan kong ayusin ang lahat. Huli na ang lahat, Hilda. Huli na. Ano ang ibig mong sabihin, huli na? Wala na siya, Hilda. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Kahit ako. Bago siya umalis, ibinigay niya ito sa akin. Ang araw bago siya umalis? Mahal, kailangan kong ayusin ang ilang detalye para sa kasal. Babalik ako mamayang gabi. CJ.
Hilda, sa oras na mabasa mo ito, wala na ako. Sa sandaling nalaman ko na ang 3 magagandang taon nating magkasama ay itinayo sa isang kasinungalingan. Alam ko, panahon na para umalis ako. Hilda, kahit ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang babaeng na dating ngumiti at tumatawag sa pangalan ko. Kaya, hindi ako nagsisisi na umibig sa'yo. Dumating ka sa buhay ko, na may isang buwig ng mga bulaklak, at ginawang mainit ang buong mundo ko. Mayroon tayong magagandang alaala. Kahit na ito ay itinayo sa mga kasinungalingan. Ang buhay ay laging hindi mahuhulaan. Ngunit ang init na ibinigay mo sa akin ay totoo. At gayon din ang sakit. Huwag kang malungkot. At huwag kang humanap sa akin. Tapos na. Noong tayo ay magkasama, ang gusto ko lang ay tratuhin ka ng tama. At tulungan kang bayaran ang mga utang mo. Ngunit wala sa mga iyon ang totoo. Mukha akong tanga, kahit kahabag-habag. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. Ngunit inaasahan ko lang na wala ka na sa buhay ko. Magpakailanman. Hilda, sapat na ang nasaktan mo kay Liam. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay niya. Gusto ko lang magkaroon ng katarungan. Gusto ko lang ng isang huling pagkakataon para makita siya. Sa tingin mo hindi na siya masasaktan ulit. Tandaan mo ito. Ikaw ang may kagagawa nito. Sinabi ko sa'yo na magpabait ka kay MS, Scott. Anong ginawa mo? Sa nakalipas na 10 taon, ang pamilya Nash ay umabot lang sa ganito dahil kay MS, Scott. Ikaw, sinira mo ang lahat. Dad, hindi ako ang may kasalanan. Si Liam ang may kasalanan. Siya ang pumalit sa video. Kung hindi dahil sa kanya, ako na sana ang boyfriend ni MS, Scott ngayon. Hahanapin ko siya. Papanagutin ko siya. Gagaw ka. Alam ng lahat na nagsisisi na ngayon si MS, Scott, kung hahabulin mo si Liam ngayon. Lubusan mo ng wawasakin ng pamilya Nash. Sinabi ko na sa'yo noon. Bayaran mo na lang siya at tapusin ng tahimik, pero ayaw mong makinig. Pinapanto mo pa ang mga tao ni MS, Scott, para saktan siya. Seryoso. Isa kang tanggang gago. Dad. Pakiusap, huwag. Dad. Aayusin ko ito. Pasensya na. Pupunta na ako kay MS, Scott ngayon. Makikiusap ako na tayo'y patawarin. Sino ka? Gerald Nash. Utos ni MS, Scott. Lisanin ang lugar kaagad. Hindi. Binigay sa akin ni Hilda ang bahay na ito. Magkaroon ka naman ng dignidad. Matagal kang nagsinungaling kay MS, Scott. Akala mo ba talagang makakalayo kang malinis? Malinaw ang kanyang utos. Bukod pa sa villang ito, kinukuha niya pabalik ang bawat regalo na ibinigay niya sa iyo. MS, Scott, ano ba ang lahat ng ito? Talagang kukunin mo ang lahat pabalik? Inaayos ko lang ang mga bagay. Itinatama ang mga pagkakamali ko. Hilda, paano ka naging ganito kabaliwala? Ako ang taong minsan mong minahal. Sa lahat ng mga taong ito, ipinagtanggol mo ako at iningatan. Sinasabi mo bang wala sa mga ito ang totoo? Nang iligtas mo ako sa mga tambay na yon. Huwag mong sabihing wala kang naramdaman. Wala. Dahil kasinungalingan ang buong bagay. Mula pa sa simula, kung hindi dahil sa mga kasinungalingang iyon, hindi ko sana nasaktan si Liam. Hindi sana siya nagdusa ng ganoon. Kaya hindi. Bahagya na kitang matiis. Paano kita mamahalin?
MS, Scott, pakiusap. Binugbog ko ng husto si Gerald. Pupunitin ko ang ugnayan sa kanya, pangako. Pakiusap, kawan ninyo kami. Kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat ang anak mo, makakahanap ako ng kapalit para sa iyo. Oh. Siyempre, MS, Scott, kahit sino ang iyong piliin, tatanggapin ko sila. Mabuti. Asahan mo siya sa lugar mo sa loob ng 2 araw. Oo. Naiintindihan, MS, Scott. Gagawin ko ang anunsyo. Kaagad. Pinalitan mo ako? Binuli mo si Liam. At isa pang lalaki din. Siya ang kukuha ng iyong pwesto. Bilang tagapagmana ng pamilyang Nash. Hindi, huwag. Ang sama-sama mong bully, magdusa ka sa impyerno. Tingnan mo ang ginawa mo kay Liam. Sinira mo ang buhay niya. Gerald Nash, ang mga tulad mo ay dapat mabulok sa impyerno. Hoy, i-record mo siya para makita ng lahat ang mukha ng isang bully. Hindi ako bully. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Nash. Si Liam ang dapat mamatay. Siya. Lauren, may balita ba kay Liam? Natukoy lang namin na pumunta siya sa Justin. Hindi pa rin alam ang eksaktong lokasyon niya. Pero may kakaiba. Ano yon? Tuwing malapit na naming mahanap siya, biglang nawawala ang bakas. Liam, talaga bang pinagtabuyan mo na ako ng tuluyan? Ipahayag sa publiko. Bukas, ilalabas ng kumpanya ang 2 luxury necklace, Remorse T at T for Liam. Lahat ng kita ay mapupunta sa mga programa laban sa buling. Masyadong maliit, masyadong huli. Walang saysay ang pekeng luha. Paano naman ang sakit ni Liam? Sa tingin mo, pagbebenta ng ilang necklace ay magiging tama na. Magdilang anghel ka. Malamang nakakasakal. Hindi ko inakalang ganoon kasama si Gerald. Ako rin ay biktima. Kung babalik lang si Liam, pwede niya akong kamuhian o saktan. Tatanggapin ko lahat yon. Gusto ko lang ng kapatawaran niya. Liam, umuwi ka na. Alam kong nagkamali ako. Liam, ano nang nangyari sa lahat ng gamit natin? Akala ko lumana ang mga yon. Pero sabi mo dapat mag-ipon tayo para mabayaran ang utang natin. Malapit na tayong matapos. Malapit na tayong ikasal. Gagawin kitang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Maglalakad ka na suot ang suit na pinili ko. At maiinggit sa atin ang lahat. Hilda, kailangan mong maniwala sa akin. Nahulog siya. Hindi ko siya tinulak. Liam, please bumalik ka sa akin. Liam, bumalik ka na. Alam kong hindi ka makakatagal na malayo sa akin. Liam, kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Hindi ko sana dapat pinakinggan si Gerald. Hindi ko sana dapat sinaktan ka ng ganoon. Miss na miss kita. Kung babalik ka, pwedeng magalit ka sa akin o saktan mo ako. Kahit ano ang gusto mo, hindi ko nahahayaang saktan ka ulit ng sinuman. Pangako. Liam. Doktor, kailan siya pwedeng ma-discharge? Ang problema ni Ginang, Scott ay hindi isang bagay na gamot ang makakapag-ayos. Nagdurusa siya dahil sa wasak na puso. Iniibig niya si Gilbert, hindi lang niya napagtanto. At siya lang ang makakapag-ayos niyon. Nako. Ako rin ay sinusubukan kong hanapin ang lalaking iyon. Pero nawawala ang bakas.
Congratulations sa pagkapanalo sa Green Fingers Contest. Liam, ang galing-galing mo. Magiging isang mahusay na agrikultor ka balang araw. Huwag naman masyadong malayo. Swertihan lang. Yun lang. Kung swerte lang talaga, bakit lahat ng top university ay gustong kunin ka? Oh, may regalo ako para sa iyo. Halos kami ni Lola ay nag-away dahil dito. Nag-away kayo dahil sa regalo. Ano ba? Hindi ko matatanggap ang ganito kamahal. Ikaw ang aking nobyo. Bakit hindi? Gusto ni Lola na siya ang magpapasaya sa iyo nito. Pero nauna ako sa kanya. Liam, ang mga Scott ay nag-iisip ng hindi tama. 3 araw nang hindi kumain o natulog si Hilda. Sa paghahanap sayo, napunta siya sa ospital. Nalaman ng tatay niya at binigyan siya ng sermon. Nagising siya sa katotohanan, pero lalo pa siyang naging baliw. Nagtatag siya ng charity sa pangalan mo. At nangako ng maliit na porsyento ng kita ng kanyang kumpanya para punduhan ito taon-taon. Nakakaloka. Ngayon, buong lungsod ang nag-uusap tungkol dito. Magbibigay ng ganoong pera para sa isang lalaki. Sandali lang. Hindi ba dapat masaya ka na nagsisisi na siya ngayon? Hindi ko na siya hinahayaan na makaapekto sa akin. Ang bahaging iyon ng buhay ko tapos na. Para sa akin, isang estranghero na lang si Hilda ngayon. Mabuti. Nagsisimula na akong mag-alalang hindi ka na makaka-move on. Naisip-isip ko. Mula ngayon, gusto kong kumuha ng mas maraming proyekto. At makipagtrabaho sa mga taong kapareho ang layunin. Kung makakabuo tayo ng mas magandang pananim sa hinaharap. Gusto kong magbalik sa mga magsasaka. Ang agrikultura ang nagpapakain sa bansa. Gusto kong gumawa ng isang bagay na talagang makabuluhan. Gawin mo. Mag-i-invest ako. Matagal nang gustong-gusto ng lola ko na maglagak ng pera sa trabaho mo. Ngayon, magagawa na niya. Parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Esbert, narinig naming may bagong breakthrough ka at nakabuo ng bagong uri ng kabute. Maaari mo bang ibahagi ang ilan sa iyong natuklasan sa amin? Binibini Scott, nakita namin si G. Burke. Ano nang sinabi mo? Nakita mo si Liam? 10 minuto ang nakalipas. May nag-upload ng video ng interview ni G. Burke sa Justin. Binasura ito sa loob ng 2 minuto, pero nakapag-save kami ng kopya. Sa tulong nito, dapat nating mahuli siya sa lalong madaling panahon. Magpatuloy ka sa paghahanap, mag-book ka ng flight para sa akin. Pupunta na ako sa Houston ngayon. Ginang, Scott, ipinadala ko na sa iyo ang address ng institute. Gusto kong subukan ito. Siyempre naman. Laging nagustuhan ni Liam kapag nakasuot ako ng asul. Nagtataka ako kung ano ang iisipin niya kapag nakita niya ulit ako. Galit pa rin kaya siya? Kasalanan ko kung bakit nasaktan siya. Pero alam ko siya. Malamang titigan lang niya ako. Namumula ang mga mata at walang sasabihin. O kaya, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, humiram na siya ng loob at nangulila na rin sa akin. Liam. Sino ka? Layuan mo siya. Ito si Hilda Scott. Anong ginagawa mo rito? Sino siya? Tama, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito ang kasintahan ko. Si Winona Elmer. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero hindi mo pwedeng makipagrelasyon sa kung sino lang para maghiganti ka. Iwanan mo siya. Sumama ka sa akin. Itatama ko ito ngayon.
Hilda. Wala na tayong koneksyon. Pwede kong ipaliwanag, nadala ako ng mga kasinungalingan ni Gerald. Hindi ko alam. Nadala ka man o hindi, nasaktan mo pa rin ako. Ang mga sugat na iniwan mo ay totoo. Mula nang pumasok ka sa buhay ko gamit ang kasinungalingan. Dapat alam mo na, kahit hindi nahayag ang mga kasinungalingan ni Gerald, wala pa rin tayong kinabukasan. Ilang taon na lang, at mababayaran ko na ang lahat ng utang ni Hilda. Sana nandyan kayo sa kasal namin. Wala ka ng pag-asa, pare. Paano kung nagsisinungaling lang siya sa'yo? Oo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Baka wala kang mapala. Tumahimik ka, hindi ganoon si Hilda. Tagay. Noon, akala ko ang pag-ibig ay pagtanggap sa lahat. Pero ang ginawa lang nito ay wasakin ako. Alam kong mas nasaktan kita kaysa kaninuman. Pero nadaya ako. Liam, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mong sabihing madali lang para sa'yo na lumayo. Pagkatapos ng 3 taon, kilala mo ako. Kaya kong bumawi kahit ano ang gusto mo. Huwag na. Walang gagawin mo. Ang makakapagpatawad sa akin sa'yo. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sinusundan pa rin tayo niya. Pumunta na lang kaya tayo sa ibang lugar. Hayaan mo siyang sumunod kung gusto niya. Magsisisi siya. Marunong ka sa negosyo. Pero sa mga halaman, hindi masyado. Kawawa naman ito, ay baluktot mula sa ugat. Wala ka bang hiya? Paano mo nagawa to sa harap ko? Ayusin mo ang mga alam mo. Siya ang boyfriend ko, at ito ang bahay ko. Ano man ang gawin namin dito, ay wala kang pakialam. Sabi ko na sa'yo, patuloy mo kaming sundan, at pagsisisihan mo. Tama na yan, Liam. Tigilan mo ang pagiging bata. Seryoso ka, kasama mo siya. Katawan mo lang ang gusto niya. Ikaw ang dapat magsalita. Hilda, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Walang nakasakit sa akin tulad ng ginawa mo. Alam ko, nasaktan na kita ng malala noon, pero hindi mo pwedeng gumamit ng ibang babae para maghiganti sa akin. Mababayaran ko iyan, Liam. Hindi ako naniniwalang makakalimutan mo. Ang lahat ng pinagdaanan natin ng ganun kabilis. 3 taon tayong magkasama. Pero hindi mo ba naintindihan, Hilda? Nauubos ang pag-ibig. Sa sandaling nalaman ko, na nagsinungaling ka para gawin akong escort dahil kay Gerald. Tumigil na akong magmahal sa'yo. Nang bugbugin niya ako ng malala, at pinigilan mo akong lumaban, nawala na ang lahat ng pag-asa ko sa'yo. Nang pareho tayong nasa panganib, at pinili mong iligtas siya, doon ako nagsimulang mapuot sa'yo. Iniwan mo akong sugatan at wasak. Sino ka para hilingin na mahalin kita muli? Liam, kasalanan ko ang lahat. Isa akong tanga, hindi ko dapat pinagkatiwalaan si Gerald. Pinabayaran ko siya sa lahat. Pwede mo akong saktan, sigawan. Pagdusahin ng 1,000 beses, dahil sa sakit na idinulot ko sa'yo. Tatanggapin ko. Pero sino sa tingin niya siya, para makialam sa atin? Mahal ko na si Winona ngayon. Hindi ka naniniwala. Naniniwala ka na ngayon? Hindi. Hinahalikan ako ni Liam. Nang ganito palagi, kung hindi mo kaya, baka dapat umalis ka na. Hindi ako aalis kahit saan. Bahala ka. Manatili ka kung gusto mo. Hindi kita pipigilan, pero makinig kang mabuti. Ang tanging tao na mahal ko ngayon ay si Winona. Liam, tingnan mo, gumastos ako ng malaking halaga para sa halamang ito para sa'yo. Alam kong mahilig ka sa paghahalaman. Hilda, allergic ako sa jasmine. Ano? Si Gerald ang mahilig sa jasmine. Hindi ako. Pasensya na. Kung ayaw mo sa jasmine, kukuha ako ng mas magandang halaman para sa'yo. Hindi na kailangan. Pupunta ako sa rock climbing kasama si Winona.
Tara na, hindi na ako makapaghintay na magsimula. Teka, isama mo ako. Dinala ko ang mga bodyguard, kaya kitang protektahan. Bodyguards. Ang squad na binuo mo, para kay Gerald, di ba, Hilda? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan kailanman? Kung hindi, bakit ka pumunta rito na nagkukunwaring nagmamalasakit? Baby, mag-ingat ka. Ano nang ginagawa nila? Hilda, tama na. Tama na. Sinusubukan kitang protektahan. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa'yo? Huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Nagkasugat ako habang umaakyat, at si Winona ang nag-ayos. Ano ba ang iniisip mo? Huwag mong isipin na masama ang lahat ng tao. Sa ganyang tiwaling pag-iisip mo, Liam, pasensya na. Nagpanik ako at sobra ang reaksyon ko. Pero hindi ko talaga matanggap na kasama mo ang ibang babae. 100 beses ko nang sinabi sa'yo. Tapos na tayo. Kung sino ang kasama ko ngayon, wala kang pakialam. Aminado ako na nasaktan kita noon. Pero sigurado ka bang ibubuhos mo ang buhay mo sa babaeng ito? Galing siya sa prominenteng pamilya sa Juston. Nakita na niya ang halos lahat ng lalaki sa mundo. Hiwalayan mo ako, para lang makasama ang isang tao na mas masasaktan pa sa'yo. Hilda, mababaw ka. Dahil lang galing kami sa prominenteng pamilya, hindi ibig sabihin katulad mo kaming lahat. Lahat ng ito ay mga kasunduan. Para ilipat ang mga ari-arian at shares. Kung sakaling magtaksil si Ibs Elmer kay Emif Burke, automatikong mapupunta sa kanya ang mga assets niya. Nabaliw na ba siya? Halos hindi pa nga kami magkakilala. Handa na siyang ibigay sa akin lahat ng assets niya. Hilda, kahit sa basic na decency, lamang na lamang ako sa'yo. Liam, gusto kong ibigay sa'yo lahat ng meron ako, para maramdaman mong ligtas ka. Hilda, naiintindihan mo na ba ngayon? Hilda, naiintindihan mo na ba? Liam, maaari ko ring ibigay sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Patutunayan kung ako ang tamang tao para sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi ako susuko. Liam, ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Ginang Scott, alam ko eksakto kung paano mapapalapit si G. Burke. Ano ang ibig mong sabihin? Bukas, bibisita si G. Burke sa West Village para pag-aralan ang Cliffside Blue Comet Rose. Kung makukuha mo ito para sakya, baka patawarin ka niya. Tama ka. Tara, ngayon na. Sandali, gabing-gabi na, mas mabuting maghintay hanggang umaga. Sir, narinig kong nakuha mo ang Blue Comet Rose. Magbabayad ako ng $1 1 milyon. Maaari ko bang makuha ito? Bakit ang daming tao ang nagtatanong sa akin tungkol dito ngayong umaga? Sino pa? Nauna rito si MS, Emmer. Mag-aalok ako ng $20 milyong. Oh, Paano kung $30 milyong? hindi pera ang usapan dito. Tumutulong si MS, Emmer sa aming barangay. Sa pagpapatayo ng bahay at pag-aayos ng kalsada, marami na siyang nagawa para sa amin. Kaya syempre, siya ang mauuna. Nakuha mo. Maraming salamat. Tara na. Magpadala ng mga tao sa bangin para kunin ang rosas. Ang makakita nito ay may 10 milyong pabuya. Sige. MS, Scott. Nakakuha na kami ng mga rosas.
Pagpapatawarin ako ni Liam kapag nakita niya ang mga kometang rosas na ito. Liam, nakuha ko ang kometang rosas na gusto mo. Salamat na lang. Kay Winona lang ako kukuha. Liam, kailangan mo bang pahirapan ako ng ganito? Mahal na mahal kita. Gusto mong malaman kung ano talaga ang paghihirap. Hilda, naalala mo ba kung sino ang nagbigay sa akin ng mga peklat na ito? Alam mo ba kung gaano kasakit ang masuntok ng 100 bote? At nang, iwan mo akong mag-isa sa mga kidnapper. Alam mo ba kung gaano ako nawalan ng pag-asa? Hilda, naaalala mo pa ba kung sino ang nagbigay sa akin ng mga peklat na ito? Alam mo ba kung gaano kasakit ang masuntok ng 100 bote? At nang, iwan mo akong mag-isa kasama ng mga kidnapper. Alam mo ba kung gaano ako nawalan ng pag-asa? Pasensya na, Liam. Ano ba ang dapat kong gawin? Miss, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng bagong baso? Liam, Miss, okay ka lang ba? Liam. Ikaw ba yan, Liam? Mali ang napagkakamalan mo. Hindi ako si Liam. Hilda, hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Pasensya na yan. Medyo nalasing lang siya. Bakit ka nandito? Bigyan mo ako ng isa pang bote ng alak. Tama na yan, Hilda. Nagtiwala ka sa maling tao noon. Naka-move on na si Liam ngayon. Kailan ka ba makakabangon? Ano? Naka-move on na si Liam. Tumawag ng ambulansya. Pamilya pa ang tawag sa inyo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Mahina ang sikmura niya. Paano mo siya pinainom? Pwede kang mamatay sa acute gastric perforation. Alam mo ba? Pasensya na. Ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Hay nako. Kunin mo ang gamot niya pagkalipas ng 30 minuto. CJ. Alam kong nasasaktan ka. Pero hindi mo pwedeng patuloy na sirain ang sarili mo. Kailangan ka ng kumpanya. At laging nagtatanong tungkol sa iyo si Lolo. Balak mo bang manatiling ganyan magpakailanman? Nang umalis si Liam, wala nang kwenta ang kumpanya. Tingnan mo ang sarili mo. Sa totoo lang, tama lang na iniwan ka niya. Kalimutan mo na siya. Nawawalan na ako ng respeto sa iyo. Elaine, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa Leston. Ipapasa ko sa iyo ang kumpanya. Ililipat ko ang 40% ng shares ko. Sa ilalim ng pangalan mo. Mula ngayon, nanay, tatay. At si Lolo ay nasa pangangalaga mo na. Anong ginagawa mo? Balak mo bang tapusin ang buhay mo dahil sa isang lalaki? Siya ang lalaking mahal ko. Makinig ka sa akin. Kung may mangyari man sa iyo, isusumpa kong ipagbibili ko ang kumpanyang pinaghirapan mong itayo. Hindi mo gagawin iyon. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan para bumangon ka. Gusto ko lang siyang bumalik sa buhay ko. CJ, bunso ka namin. Tutulungan kita. Talaga? Talaga? Noon. Hindi natuloy ang kasal ninyo ni Liam, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, malamang gusto pa ni Liam ng totoong kasal. Ibig mong sabihin, baka makatulong kung bigyan siya ng magarbong kasal. Tama siya. Nasira ko ang kasal ni Liam noon. Baka kung babawin ko sa kanya, papatawarin niya ako. Hoy, ang sapatos mo.
pa lang si Hilda sa bahay sa tabi. Baka matagal siyang manatili. Pasensya na sa abala, pero baka dito ka muna tumigil. Mahigpit ang seguridad dito. Hindi madaling makapasok si Hilda. Ako ba ang inaabala? Hindi naman. Maganda ang lugar na ito. Pero, sana hindi ako makagambala kay Yenji, Elmer Laya. Tuwa siya na nandito ka. Sa totoo lang, may sarili akong dahilan. Ayoko lang naguluhin ka pa ni Hilda. Naipaliwanag ko na sa kanya. Malamang hindi na siya babalik. Alam ko si Hilda. Hindi siya madaling sumuko. Gusto mo bang pilitin siyang sumuko ng tuluyan? May ideya ka? Tayo na magpakasal. Hindi ako makapaniwala. Kasal na talaga tayo. Hindi ba ikaw? Nagsasabi sa pamilya mo tungkol dito? Masayang masaya ang lola. Kilala ka na ng mga tito at tita ko. Hindi na sila makapaghintay na pakasalan kita. Kasal na ako. Kasal na talaga ako. Anong ginagawa mo? Hindi kailanman nagpo-post si Winona sa social media. Ano? Nagulat ka ba na nag-post ako? Ah. Hindi ko inaasahan na gagawin yon ng isang siye. Ang pakasalan ka. Ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko. Ang pag-post tungkol dito ay walang kwenta. Kung kaya ko, gusto kong malaman ng buong mundo. Ipaskil ang mga larawan ng kasal namin ni Liam. Sa bawat billboard sa Justin. Gusto kong malaman ng lahat na asawa ko siya. Kasama na si Hilda. Sabihin mo pa sa akin tungkol sa suit na ito. Oo naman. Napaka-impeccable ng taste mo. Ang suit na ito ay handcrafted sa La Brea, 2 taon bago natapos. Bawat diamond ay tunay na Arland diamond. 4 lang ang nakuha sa loob ng 30 taon. At lahat ay nasa suit na ito. Kung ang husband mo ay magsuot nito sa wedding, magkasama kayo habang buhay. Sige, kukunin ko ito. Nga, may mga romantic proposal venue sa palibot ng Justin. MS, Scott. Ang husband mo ay isang lucky man. Pwede ko malaman kung ano siya. Pwede ko mag-suggest ng lugar. Nag-aral siya ng agriculture. Mahilig siya sa plants at research. Hilda, tingnan mo. Kapag lumaki ang plant na ito, sasali ako sa contest. Mananalo ako at babayaran ang debt mo. Kapag lumipat tayo sa new home, pupunan ko ito ng mga plants na ganito. Gusto ko. Ang wedding venue natin. Napuno ng tomato plants. Parang, mahilig siya sa nature. Dapat mong check out ang Serenity Groves. Ang scenery ay amazing, at ito ay luxury country club sa labas ng city. Perfect blend ng nature at elegance. Perfect. Ay book ko ito. Hilda. Nagbibiro lang ako kanina. Sineseryoso mo. Hindi pwede yan. Hindi sapat ang isang suite. Paano kung hindi gusto ni Liam? Kailangan ko ng ilang options. Talagang nawala siya. Hilda. Break na kayo ni Liam. Baka hindi mo na siya disturb. Ano kung break kami, ibabalik ko siya. Hindi ko gustong upset ka. Pero ito ang nakita ko sa daan. Tingnan mo mismo. Elaine, talaga bang naniniwala ka sa crap na yan? Talagang post ni Winona yan, para mess with ako. Kilala ko si Liam, hindi siya madaling fall for sa iba. Fake lang ito. Akala ko rin. Pero tingnan mo lang ito. Hindi mo ito maitatanggi. Opisyal na anunsyo ito mula sa Elmer Corp. Hilda, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Panahon na para bitawan mo na yan. Impossible.
Sinusubukan lang niyang magselos ako. Imposibleng pakakasalan niya ang isang pipi. Impossible. Hoy, Lauren. Tumakas ang boss mo. Sundan mo siya, bilis. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang bumabati sa atin. At gustong-gusto nila kaming ilibre ng hapunan. Isa lang akong nagtatanim ng halaman. Hindi ka ba nahihiya? Naisama ako. Siyempre hindi. Marangal ang trabaho mo. At gwapo ka pa. Kung tutuusin, ikaw pa ang nagpapaganda sa akin. Liam, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ikakasal ka na ba talaga? Kami ni Winona ay kasal na. Hilda, kung patuloy mong guguluhin ang asawa ko, huwag kang magalit kung magasping ako sa'yo. Asawa mo? Pinatawag mo siya ng ganoon? Asawa ko siya. Ano nung problema doon? MS, Scott. Noong mahal ka pa ni Liam. Siniraan mo siya. Ngayong nakamove on na siya. Akala mo mababalik mo siya. Magising ka nga. Winona, nababaliw ka ba? Nasa Houston tayo. Dalhin mo siya pabalik sa kotse. Bitawan mo ako. F. Burke. Pasensya na. Sobra lang siyang nagmamahal sa'yo. Hindi ko problema yan. Na Elaine. May asawa na ako ngayon. Pakikontrolin mo ang kapatid mo. CJ, MS, Scott. Hindi mo naman kailangang gawin ito. hindi ako makapaniwala. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo'y tinalikuran ni Liam. Gayong 3 taon na tayong magkasama. Siguro nabighani siya ng babae. Tama na, Hilda. Hanggang kailan ka magpapatuloy? Noong si Liam ay lubos na nagmamahal sa'yo, paano mo siya tinrato? Paulit-ulit mo siyang sinaktan. Dahil sa Gerald. Pinagtatrabaho mo siya bilang male escort. Pinilit mong bayaran ang mga utang mo at tinrato mo siya parang katulong. Ang bagay na nasira ay madaling maayos. Palagi mong iniisip na dapat ibigay niya ang lahat para sa'yo. Pero tao rin siya, nasasaktan siya. MS, Scott. Talagang. Nasaktan mo ng malaki si Mr. Burke. Noong tumawag sa'yo ang mga kidnapper, kung sinagot mo lang ang tawag ni Mr. Burke, maaaring iba ang naging resulta. Kalimutan mo na, Hilda. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Tanggapin mo. Si Liam ang tunay na pag-ibig ko. Bakit ako dapat magbitiw? Dahil may asawa siya. Pwedeng mag-divorce. Elaine, kailangan kong magpahinga para makapag-isip. Ginang Scott, narito ang 2 imbitasyon na hiniling mo para sa International Plant Contest. Gusto mo ba ang mga ito? Mahal. May isang tao akong gusto kitang makilala mamaya. Kilala siya sa buong mundo bilang eksperto sa halaman. Labis siyang interesado sa bagong uri ng kabute mo. Talaga? Mukhang pamilyar ang lalaking iyon. Teka, hindi ba siya ay nagde-date kay Ginang Scott? Ano ang ginagawa niya rito kasama ng iba? Ibang tao. Hindi, iyon si Ginang Elmer na kasama niya. Hindi mo ba alam? Naghiwalay na sina Ginoong Burke at Ginang Scott matagal na. Kasal na siya ngayon kay Ginang Elmer. Anong klaseng gay uma mayroon itong Liam? Una si Ginang Scott tapos si Ginang Elmer. Pareho silang matagumpay na babae. At pareho silang nahulog sa kanya. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo.
Si Ginang Scott ay kasama lang niya para maghiganti. Ang tunay niyang minahal ay si Gerald Nash. Seryoso? Siyempre, naalala mo ba ang Protect Gerald Squad? Siya mismo ang nagsimula nito. Sige, mauna ka. Lalabas muna ako para huminga. Hilda, huwag mo akong sundan. Wala namang saysay. Gusto lang kitang makita. Hindi mo ba ako mapagbibigyan yan? Nakita mo na ako. Pwede ka na bang umalis? Liam. Ayaw mo dati akong umiiyak. Sinabi mo. Dati yon. Hindi, Liam, wag mo akong tratuhin ng ganyan. Biktima rin ako. Ano ba ang gusto mo? Liam. 3 taon tayong magkasama. Nakalimutan mo na ba talaga lahat ng pinagsamahan natin? Talaga bang magsasama ka na lang, habang buhay sa pipi na yun? Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Liam. Nakalimutan mo na ba? Naalala mo pa ba yung mga araw natin? Sa maliit na apartment na yun? Yung punda ng sofa na tinahi mo para sa akin. Yung mga pangako mo, sabi mo pakakasalan mo ako at bibigyan mo ako ng tahanan. Pigilan mo na ang pagbabalik sa nakaraan. Bitawan mo ako. Okay ka lang. Bakit ka lumabas? Nag-alala ako sa'yo. Hilda. Kapag nakita kitang ginugulo mo ulit ang asawa ko, hindi lang sampal ang katapusan nito. Kung hindi ka nakialam, siya na sana ang asawa ko ngayon. Nakikita mo yan. Tapos na siya sa'yo. Liam, parang ayaw mo namang umuwi. Papuntahin ko na lang dito ang artist, at magkita-kita na lang tayong lahat. Yang si Winona. Ang tindi ng tama niya. Akala ba niya takot tayong gumanti? Lalabanan ko siya. Tara, dalawin natin sila. Elaine. Huwag. Ayokong magkagulo si Liam. Ikaw. Hindi ko inakalang ang kapatid kong matigas ang puso. Ay magiging sawi balang araw. Dati hindi ka nagpapaapi kanino man. Ngayon hinahayaan mo na lang nasaktan ka. At nahihirapan ka pang gumanti. Malamang si Liam ay habol. Sa lahat ng pag-aari ng pamilya natin, gusto niyang kunin lahat. Tama ang hinala mo, Ms. Elaine. Elaine, tigilan mo na ako. Itinatago ni Winona si Liam sa kung saan nitong mga nakaraang araw. Tulungan mo akong malaman kung saan niya dinala. CJ, para sa bunso kong kapatid. Winona, babawin ko talaga si Liam. Nag-iisip ka na naman tungkol sa kanya. Di ba? Hindi. Hindi ako. Nakita ko lang kasi siya. Kaya naalala ko ang mga masasamang alaala. Siguro, tiningnan mo na ang nakaraan ko. Noon, totoong umibig ako kay Hilda. Pero ang nakuha ko lang, ay walang katapusang sakit. Sabihin mo sa akin, Winona. Hangal ba ako? Dahil naloko ako ng matagal. Hindi ka hanggal. Mabuti lang ang puso mo. Bihira yun, at napakahalaga. Hindi niya yun pinahalagahan. At hindi rin niya yun karapat-dapat. Pero si Hilda ay yung tipo na laging gumaganti. Natatakot ako. Nahabulin ka niya. Pagkatapos tayong makita ng magkasama. E di sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran kung gawin niya yun? Malakas ang pamilya mo.
Ano bang magagawa ko? Wala akong pera. Ito ang debit card ko. Ito ang sahod ko sa institute nitong nakaraang ilang buwan. At ang premyo mula sa isang international competition kanina. Lahat-lahat. Ilang milyon. Ano ang gagawin ko sa pera mo? Ang gusto ko ay ikaw. Mahal. Kasal na tayo ngayon. Kaya, ibig sabihin ba, pwede na nating gawin ang ginagawa ng mga matatanda? Dapat maghintay tayo pagkatapos ng kasal. Paano mo? Anong problema, G-Bert? Hindi mo ba balak panagutan ang responsibilidad sa akin? Siyempre naman. Gusto ko lang sana itabi ang sandaling ito para sa ibang pagkakataon. Kalimutan mo na ang pag-iimbak ng sandali, basta kasama kita, yun lang ang kailangan ko. Sige na, tama na ang pagbibiro ko sa'yo. Titingnan ko na ang almusal, gutom na gutom ka na siguro. Si Winona. Talagang sumusobra na sa mga araw na ito. Nagpakasal siya, nang hindi man lang tayo sinabihan. At ngayon, ang bagong asawa niya ay natigil sa pagtira sa lumang mansyon na yon. Madali lang yan ayusin. Nagde-develop ako ng mga kapitbahayan ng mansyon sa downtown. Ililipat ko lang ang ilan sa aking pamangking asawa. Perpekto. Ingo talaga si Winona. Agrikulturista ang asawa niya, para na siyang pambansang yaman, at hindi man lang siya binigyan ng bagong bahay. Puntahan natin siya at kausapin ng maayos. CJ. Winona. Tito Fred, Tito George. At ang mga tita ko. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Unang pagkikita natin ay sa ganitong awkward na sitwasyon. Siguradong isisisi nila sa akin ang lahat. Fred, Greg. Narinig ko. Pareho kayong mahilig sa kape. Ano kaya kung ako na lang ang magtimpla para sa inyo? Hindi na kailangan. Maupo ka. CJ. Nako, Tito Fred. Huwag mo siyang takutin. Kakakasal mo pa lang sa kanya, panig ka na agad sa kanya. Hahaha. Liam. Kalimutan mo na ang kape. Kahit magluto ka ng isang palayok ng sarsa, iinumin namin yon ng nakangiti. Ayaw na ayaw ni Winona na makipag-date. Pagkatapos ng aksidente ilang taon na ang nakalipas. Lalo siyang naging sarado. Ang pagpapakasal mo sa kanya ay malaking tulong sa aming pamilya. Maaga namatay ang tatay niya. At iniwan siya sa amin. Liam. Mula ngayon, anuman ang gusto mo, ibibigay ng aming pamilya. Lumilipad man sa langit o lumalangway sa dagat. Wala kaming hindi makukuha. Tama. Ngayong napangasawa mo na si Winona, hindi ka na pwedeng umatras. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Winona. Tito Fred, Tito Greg, at mga tita ko. Medyo nahihiya pa si Liam. Umuwi muna kayo.
Dadalhin ko ulit siya sa ibang pagkakataon. CJ. Winona. Huwag mo lang akong gawing tito agad, ha? Nababaliw ka ba? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor? Pwedeng ikamatay mo yan. May balita ba kay Liam? Tingnan mo ang sarili mo. Nalilito ka dahil lang sa isang lalaki. Kailangan ko lang malaman kung may balita galing kay Liam. Nandoon pa ba siya sa Elmer Manor? Napakahigpit ng seguridad doon. Walang makakapasok. Hilda, kailangan ba talaga siya? Sa lahat ng tao. Kalimutan mo na si Liam. Ipapakilala kita. Sa ilang lalaki. Gwapo, mayaman o sikat. Ikaw na ang bahala. Pero sa dami ng pagpipilian, siya lang ang gusto ko. Ang tigas ng ulo mo. Kalimutan mo na. Tutulungan kita sa huling pagkakataon. Wala siya doon. Ngayon. Nasaan siya? Pumunta siya sa airport, malamang para sunduin ang isang tao. Hoy! Teka, lasing ka. Hindi ka pwedeng magmaneho. Hoy, Lauren. Pumunta si Hilda sa airport. Sundan mo siya. Wow, Per. Narinig kong pinakasalan mo si Ina Elmer. Mabait siya sa akin. Magkasundo naman kami. At sa totoo lang, gusto niyang tulungan akong iwasan si Hilda. Kaya kami nagpakasal. Sa tingin mo ba ginawa niya yon para lang tulungan ka? Per, mayamang tagapagmana siya mula sa Houston. Kung hindi ka niya gusto, sa tingin mo ba talagang pakakasalan ka niya? Bakit ka ba makulit? Liam, nagpakasal ba kayo? Para lang maiwasan ako. Liam, kasama mo si Winona para lang galitin ako, hindi ba? May pag-asa pa ako, di ba? Hilda. Sinundan mo ako rito. Liam, alam kong mahal mo pa rin ako. Ang pagpapakasal mo sa babaeng iyon ay pakitang tao lang. Sinabi ko na sa'yo ng napakaraming beses. Hindi kita gusto. Kahit wala ako kay Winona. Hindi pa rin kita pipiliin. Kailangan mong bitawan na to. Alam kong galit ka. Pwede mong ibuhos sa akin lahat ng galit mo. Pero huwag mong sabihing hindi mo ako mahal. Masyado namang malupit yon. Liam, dinala ko ang paborito mong carrot cake. Araw-araw, nagdadala si Hilda ng mga kahon niyan sa trabaho. Gagawa ako ng dagdag para sa kanya ngayon. Wow, punong-puno. Gusto ni Gerald. Ibig kong sabihin, gusto ko ang carrot cake. Well, hindi ikaw ang mahilig sa carrot cake. Hindi rin ako. Si Gerald yon. Noon, patuloy akong gumagawa niyan. Dahil akala ko, gusto mo yon. Liam, Lo Scott. Liam, Ginang Scott. Hindi siya mapapatawad sa'yo dahil lang sa paghabol mo. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap? may plano ka ba? Pero ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Bakit mo ako tutulungan? Hindi mo kailangang maniwala sa akin, pero ito na lang ang tanging pagkakataon mo. Ano ang kailangan kong gawin? Nasaktan mo ng husto ang pinakamatalik kong kaibigan. Kinamuhian kita dahil doon. Pero nang makita kong ganoon ka pa rin kahumaling. Baka sakaling handa akong tumulong. Ano ba ang plano mo? Pinahamak ninyo ni Gerald ang kasal niya noon. Kung ako ang tatanungin, ang pinakagusto ni Liam ay ang sarili niyang tunay na kasalan. 7 araw mula ngayon ay karawan niya. Ipagdiwang mo siya ng isang napakagandang kasalan, at siguradong matutuwa siya. Paano ko malalaman na hindi mo ako binibiktima? Sinabi ko na sa iyo ang plano.
Tanggapin mo o huwag. Kahit ano paman, hindi naman masama kung pakakasalan ni Liam si Ginang Elmer. CJ, makalipas ang isang linggo, ibibigay ko kay Liam ang pinakamagandang kasalan. Hilda, ginago mo si Liam. Ngayong pagkakataon, mararanasan mo kung paano ang matalo. Elaine, 7 araw na lang bago ako mag-propose kay Liam. Magtra-traditional gown ba ako? O modern wedding dress? Hilda, naniniwala ka ba talaga sa payo ni Owen? Nakalimutan mo na ba kung gaano kanya kinainisan? Pagkatapos ng break-up. Tapos ngayon, bigla-bigla. Gusto kanyang tulungan? Hindi ka ba nagdududa? Oo nga, MS, Hilda. Palaging may bahid si Owen. Pagkatapos ng ginawa mo kay Mr. Burke. Baka gusto pa niyang mapahiya ka. Bakit niya katutulungan? Maghahanda na lang ako ng parehong damit. Kung alin ang magustuhan ni Liam, yun ang isusuot ko. At saka, kung kayang ilipat ni Winona ang lahat ng assets niya sa kanya, kaya ko rin. CJ, ilipat mo ang bawat share ng kumpanya ko. Sa araw ng kasal, ako mismo ang maghahandog sa kanya. MS, Hilda, napakadelikado noon. Gawin mo na lang. Liam, talagang mapapasayo ako. Diretso siyang papunta sa kapahamakan. Hello. MS, Elaine. Gagawin ba talaga natin to? 40% yan ang shares ni MS, Hilda. Ano pa bang magagawa natin? Ganap siyang bulag sa lalaking iyon. Kung tatanggi tayo, lalabanan niya tayo hanggang dulo. Kinakabahan lang ako. Nagloloko lang sa kanya, at mauwi siya sa wala. Ginang Scott. Sumama si Owen kay G. Burke para mamili ng cake. Sabi nila, 2 talampakan ang taas. Tingnan kaya natin. 2 talampakan ang taas? Para kaya ito sa kasal? Liam, alam ko na. Alam kong hindi mo kayang maging ganoon kawalang puso. Dumating na ba ang sasakyan? Opo, sir. Papasok na po yung babae sa tindahan. Hoy! Tingnan mo ito. 10 patong. Sapat na para sa kasal. Nakakakita ba ako ng kung ano? Heto, tingnan mo. Perpekto ang cake na ito, parang buhay, tulad ng relasyon nyo. Maaga nawalan ng magulang si Liam, nabuli siya at dumaan sa maraming hirap. Alagaan mo siya ng mabuti at huwag mo nang hayaang magdusa pa. Huwag kang mag-alala. Ipoprotektahan ko si Liam ng buong buhay ko. Sir, may problema sa labas. Kayo na lang ang magpatuloy mamili. Ako na ang lalabas para tingnan. Sir, ano sa tingin ninyo dito? Ginang, puno na ng reserbasyon ang aming bakery ngayon. Hindi ka maaaring pumasok. Kasama ko ang mga tao sa loob. Asawa ko siya. Papasukin mo ako. Ginang, talagang hindi kita mapapapasok. Aba, si Ella Scott pala. Palampasin mo ako. Dapat sa akin galing ang wedding cake ni Liam. Hindi ito pwede. Bakit hindi? Narito siya para pumili ng wedding cake. Hindi ba ibig sabihin noon ay pinatawad na niya ako? Ella Scott. Sa palagay mo, makakalimutan niya agad iyon? Ilang araw pa lamang ang nakalipas. Kung darating ka ngayon, lalo mo siyang gagalitin. Masasayang ang lahat ng iyong pagsisikap nitong mga araw. Tama ka. Hindi ako dapat.
Sulsulan siya ngayon. Sige, makikita ko siya sa loob ng 1 linggo. Hilda. Sa loob ng 7 araw, sisiguraduhin kong malasap mo ang tunay na paghihirap ng puso. Anong klaseng pagkain ang gusto ni Liam? Gusto niya ng maanghang. Hindi gaanong maanghang ang putahing ito. Mas gusto ng asawa ko ang mas maanghang. At ang mga bulaklak sa mesa, walang sampagita. Allergic siya dito. Gets ko. Palitan ng lahat ng bulaklak sa kasal ng mga halaman sa paso. Iyon ang paborito niya. Oh, at imbitahin ang buong West Village. Sila ang saksi sa love story namin. Kukunin ko lahat ng tuxedo ng groom. Ipadala mo ang mga iyon sa Emer Manor. At ang mga sapatos. Gusto ko ang bawat pares na kasya sa kanya. Marami nang pinagdaanan si Liam, at pumanaw na ang kanyang mga magulang. Sisiguraduhin naming ibigay sa kanya, ang ibibigay sa kanya, ang pinakamagandang wedding gifts. Heto, basahin mo ng malakas. Naghanda ang mga Elmer ng 10 luxury villa sa downtown, na nagkakahalaga ng $1 bilyong sa kabuuan, isang country manor, na nagkakahalaga ng $2 bilyong, isang pribadong isla, na nagkakahalaga ng $99 milyong, 10 luxury supercar, na nagkakahalaga ng $5 bilyong, at hindi mabilang na gintong bar. Liam. Bibigyan kita ng pinakamagandang kasal na nakita ng sinuman. Hindi masama. Karapat-dapat ito bilang lugar ng aking paghahandog. Pero nasaan si Liam? Bakit wala pa siya rito? Malapit na siyang dumating. 5 minuto pa lang. Tara na. Ang galing ng nagplano. Hindi ko nga sinabi sa kanila ang mga ideya ko. Pero eksakto ang lahat sa naiisip ko. Hilda, hindi ba sa tingin mo kakaiba ito? Hindi namin binigay ang mga detalyadong instruksyon. Sino ang gumawa nito? Siguro maganda lang ang panlasa ng nagplano. Dalhin mo sila rito, bibigyan ko sila ng malaking tip. Paumanhin, Yumas Hilda. Hindi para sa inyo ang bulwagang ito. Ano? Para kanino ito? Para ito sa kasal ng aming boss. Sabihin mo sa boss mo na ibigay sa akin ang bulwagan. Magbabayad ako ng 10 beses sa kanyang ginastos. And Mathilda, paumanhin, imposible iyon. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Siya ang pinakamayamang babae sa Leston. At ang pinakabatang bilyonaryo, Hilda Scott. Dapat ipakita ng boss mo ang respeto sa kanya. Kunin mo ang boss mo, ngayon din. Hinahanap mo ako. Ikaw ang boss ng Serenity Groves. Winona, sinadya mo ito. Mali ka. Nagdaraos lang ako ng sarili kong kasal dito. Anong kinalaman mo dyan? Ano nang sinabi mo? Kasal mo? Tama. Araw ng kasal ko ito.
Hindi ka naman eksaktong nakasuot para dito. Pero bisita pa rin ang bisita. Malugod kang tinatanggap na manood. Kanino ka ikakasal? Sabihin mo sa akin. Sino, ang tanong mo? Hindi ba dapat alam mo na? Ang lalaking minsan mong pinangarap. At ang isang ngayon ay pinagsisisihan mong nawala. Hindi. Hindi ako naniniwala. Dumating na ang oras. Narito na ang lalaking ikakasal. Liam. Peke lang ang lahat ng ito, di ba? Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo talaga siya pakakasalan, di ba? Hilda, sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Hindi na kita mahal. Ngayon ang kasal ko kay Winona. Ang gusto ko lang, ay lumayo ka na sa buhay ko mula ngayon. Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Hindi niya mapapalitan ang 3 taon nating pagsasama. Sinabi mo sa akin na pinatawad mo na ako. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ideyang yan. Ito na ang huling sasabihin ko. Hindi na tayo kailanman makakabalik sa dating tayo. Tama ka. 3 taon tayong magkasama. Pero hindi mo naalala kung ano ang gusto ko. Hindi mo alam ang paborito kong pagkain. O kung ano ang allergy ko. Ilang buwan pa lang akong kilala ni Winona. Ngunit, naaalala niya ang lahat. Ang tinatawag mong pagmamahal ay isang bagay lamang na bunga ng kinaugalian. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sobra na ang narinig ko. Hilda, ang taong hindi marunong magmahal ay hindi karapat-dapat mahalin. Hindi ko na gustong makita ka pang muli. Lo Scott, ano ang pakiramdam ng malinlang? Owen. Inis-scam mo ako. Hilda, 3 buong taon kang nagsinungaling kay Liam. Hindi man lang umabot sa balat ang munting paghihiganti ko. Dati, ang saya-saya niya sa buhay. Pero nang makilala ka niya, lumubog siya sa utang at napilitang maging escort. Habang ikaw, paulit-ulit kang nagsinungaling sa kanya. Tumahimik ka. Naka-move on na siya sa wakas. Kung may konting hiya ka pa, iwan mo na siyang mag-isa. Nang wala ka, bumalik siya sa dati niyang pagkatao. Hilda. Alam na Elmer, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo. Oo, tinatanggap ko. Baby, nakakapagsalita ka? Hindi ko alam kung paano. Pero kailangan kong sabihin ng sarili ko. Mahal na mahal kita.